Ngayon po mga minamahal, narito na po tayo sa pinakamahalagang ito natin pong balanggawain. Ito po ang pagkikinig ng salita nating pinakamamalapay Sus. Kaya nangyayang ko po kayong tumayo bilang pagbibigay galang salita ng ating pinakamamalapay Sus na dadalhin po nating mga aral. Ating beloved preacher, beloved Brother Joey Mancera. Palakpakan po natin ating pinakamamalapay Sus. Amen. Praise the Lord. God bless you, my beloved co-preacher, beloved Brother Paul Manzano. Amen. Praise the Lord. Let us all pray. Dearest Heavenly Father, our great God and Savior, dearest Jesus Christ, through the prayer of our dearly beloved pastor, we come unto thy throne of grace to please forgive us from all of our sins. Bless us all and anoint your message. In the name of our dearest Jesus, amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. The highest praise, worship, glory, honor, and thanksgiving to our loving God and Savior. And we will always remember the blessed preachings and teachings of our dearly beloved parents in the Lord. Hallelujah. Greetings to all the beloved Almeida family. Amen. Praise the Lord. To our beloved preachers, beloved brethren, beloved visitors, welcome to the royal family of God. Thy kingdom come. Dumating nawa ang kaharian mo. From the book of Matthew chapter 6, verse 10, atin pong basahin. The Gospel is Matthew chapter 6, verse 10. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Dito po sa Mateo Kapitulo 6, versikulo 10. Dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung papano sa langit, gayon din naman sa lupa. Amen. Praise the Lord. Ito po ang ninanais dalangin ng bawat tao, mga minamahal ko, na dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. 51 years tayo dito sa church natin, lahat ay tinutugon ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mapalad po tayo na yung pangako ng Diyos, ano man ang talian mo, ano man kalagan mo dito sa lupa, kakalagan mo rin sa langit. Ganoon ang kaharian ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Na ang pangangaral ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal ko, for the kingdom of God is not in word, but with power. May kapangyarihan, mga minamahal ko, kaya buhay na patotoo na ang bawat isa sa atin, totoo po, tunay na anak ng Diyos. Dahil sa mga nararanasan natin, huwag nyo ikagalak yan, na tayo may kapangyarihan laban sa kaaway ng Diyos, ang ating ikagalak. Ang pangalan natin ay nakasulat sa aklat ng buhay. Gawin nawa ang iyong kalooban, mga minamahal ko, kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Salamat sa ating dakilang Diyos dahil yung kalooban niya ang nasusunod, hindi tayo. Mga minamahal ko. Kaya nagbago ang ating buhay. Bakit? Utang na loob natin sa ating mahal na Panginoon na tayo'y pagalingin sa ating mga karamdaman, yung baguhin ang buhay mo at maidideklara mo, ako nga ay liwanag sa mundong ito. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating dakilang Diyos. Ang kalooban ng Diyos ay mapapasa atin. Paano sa langit, gayon din dito sa lupa. Kaya ang katapatan ng Diyos hanggang kasalukuyan hindi nagbabago. Tayo'y naglilingkod sa tunay at napakabait na Diyos. Mga minamahal ko, nasusunod natin ang kanyang banal na kalooban. Bakit? Kasi totoo ang kapangyarihan ng Diyos. He has all the power to change your life. Mga minamahal ko. Kaya ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon ng bawat isa sa atin, mga minamahal ko,
bigyan natin ng kahalagahan ang kaligtasan ating nakamtan. Kasi kung magpabaya tayo, mapupunta ka sa kapahamakan. Dito ka na lang, manatili ka. Hebrews chapter 5, verse 9. Amen. Praise the Lord. From the book of Hebrews chapter 5, verse 9. And being made perfect, he became the author of eternal salvation unto all them that obey him. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 5, ang talatay 9. At nang siya ay mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan ng lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Amen. Amen. Praise the Lord. Totoo po, He's the Lamb of God that cleans our sins. Nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya nung siya'y mapaging sakdal, ay siya ang gumawa ng walang hanggang kaligtasan sa lahat ng mga nagsisitalima sa Kanya. Amen? Kaya, nung tayo'y tumanggap sa ating mahal na Panginoon, sumampalataya tayo at nabautismoan, mga minamahal ko, sabi ng banal na kasulatan, yan ay gawa ng Diyos. Yung walang hanggang kaligtasan, kung ikaw ay magsisitalima. Kung tayo ay magsisitalima, susunod sa lahat ng Kanyang banal na kalooban. Kaya may kondisyon, mga minamahal ko, kailangan nating sumunod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Obedience is better than sacrifice. Sinasabi po ng banal na kasulatan, mula sa simula pa sa mga apostoles, sabi nga, nung dumating po ang kapangyarihan ng Diyos, totoo po, dito nagsimula ng Ibanghelyong ito ay ipinangaral, mga minamahal ko, ng may katapangan. Amen? Praise the Lord. Itinuturo ang mga bagay na uukol sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Mula sa Acts chapter 28, verse 31. Amen. Praise the Lord. The book of Acts chapter 28, verse 31. Preaching the kingdom of God and teaching those things which concern the Lord Jesus Christ with all confidence, no man forbidding him. Dito po sa Gawa Kapitulo 28, ang talatay 31, na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang bagay na nauukol sa Panginoon Jesucristo na buong katapangan, walang anumang nagbabawal sa Kanya. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Mula pa sa simula during the earthly ministry of our dearest Jesus, hanggang sa lahat ng mga apostoles, hanggang sa ating kasalukuyan, mga minamahal ko, totoo po, ang ating dearly beloved pastor, ipinangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Hesukristo. Buong katapangan, walang sino mang nagbabawal sa Kanya. Lahat magsabing, praise the Lord. Kaya yung mga streamer natin, nandun ang mga paanyaya. Kayo ba'y may karamdaman? Kayo ba'y may cancer? Anumang uri ng karamdaman, nais nyo ng pagbabago. Nais nyo ng kapayapaan, kaligtasan at buhay na wala hanggan. Yan po ang challenge sa lahat ng ating mga kababayan. Ngunit doon po sa hindi naniniwala, yung iba nagagalit pa, mga minamahal ko, hindi kinatatakutan ng ating dearly beloved pastor. Iba't ibang mga crusade against communism, mga minamahal ko, maging sa mga rebelde, sa mga hostage taking, sa Abu Sayyaf, mga minamahal ko, wala pong kinatatakutan. One time, nangaral ang ating dearly beloved pastor sa dako po ng Luneta. Totoo po na talagang walang ulan po nung panahon na yan, drought talaga. Nagsalita ang ating dearly beloved pastor, bumalik kayong lahat dito at tanggapin nyo ang aking hamon. Mga minamahal ko, dalhin nyo ang mga Diyos nyo.
kung talagang tutugon ang Diyos. At kung hindi, sa ganung petsa, bumalik kayo. Mga minamahal ko, pag hindi umulan, nasa sa inyo na yung desisyon. Gumawa kayo ng masama sa akin, ang Diyos ko ay totoong buhay at makapangyarihan. Could you imagine makonvert ang isang major nuggets? Isa po siyang satanismo. Mga hindi naniniwala sa Diyos. Galit sa pangangaral ng Diyos. Ang sabi niya, babalikan kita. Evangelist Almeida. Pag hindi umulan, pauulanan kita ng bala, mamamatay ka diyan sa pulpito. Salamat sa Diyos sa kapangyarihan, sa katapangan ng ating dearly beloved pastor, hindi niya alam, nasa bingit siya ng kamatayan. Nung siya'y nanalangin, nakahanda na ang pag-umang ng baril sa kanya. Nanalangin siya ng taimtim. Sa pangalan ni Jesus, uulan. Maya-maya, ayan na, dumilim na ang sangkalangitan. Umulan ng napakalakas. At yung satanismo na bubunot na ng baril, umiyak siya. Ang sabi niya, meron ngang Diyos dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Isinuko niya ang kanyang buhay sa ating mahal na Panginoon. Mga minamahal ko, sa pagiging satanismo, kinahabagan siya ng Diyos. Tinawag siya upang maging tunay na anak, tagapagmana pa ng buhay na walang hanggan. Buong katapangan, mga minamahal ko, ganoon katapang ang ating dearly beloved pastor. Dahil hindi niya ikinahiya ang ebanghelyo ng salita ng Diyos, mga minamahal ko. Sa mamatay, sa mabuhay, paglilingkuran niya ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Kaya sa bawat isa sa atin, kung anong puno, siya rin ang bunga, mga minamahal ko. Ikaw at ako, iniwan ng pinakamagandang mana, yung pananampalataya natin sa hanggang panahon na ito, naging matapang tayo. Hindi tayo natatakot sa mga kaganapan. Isa lang ang kinatatakutan natin, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya narito tayo pumapalakpak, nagpupuri, nasa banal na gawain lagi, ginagampanan ang ating tungkulin, dahil mahalaga po na huwag tayong a-absent. Yayaman ka sa pananampalataya. Anin mo ang kayamanan sa mundong ito. Anin mo lahat nasa iyo na. Pero maiiwan lahat yan Sabihin na natin malaki na ang pondo mo sa bangko mo. May mga scammer. Mga minamahal. Yung mga kayamanan sa mundong ito masisira na nakawin. Pero yung kayamanan, panlangit, ay hindi pwedeng nakawin. Yun ang nais ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Kaya sa bawat isa sa atin, nung ikaw tawagin, ako bawat isa ng ating pinakamamahal na Panginoon, yun ang simula hanggang katapusan dapat. Amen? Walang susuko, walang pipitaw, mga minamahal ko, dahil ang pinanghahawakan natin dito, yung kaligtasan ng ating kaluluwa, nandoon ang tunay na buhay sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kung dito wala kang mansyon, kahit ano tinitirahan mo, doon sa langit, mansyon ang bahay mo. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Walang hanggan pa, yun ang tunay na buhay, mga minamahal ko. From the book of Titus, chapter 1, verse 9. Amen. Titus chapter 1, verse 9. Holding fast the faithful word as he hath been taught, that he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers. Dito po sa aklat ng Tito, Kapitulo 1, ang talatay 9. Na nananangan sa tapat na salita na ayon sa turo, upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang nagsisisalangsang. Amen. Praise the Lord. Ito ang nais ng Diyos sa bawat isa. Mananatili tayo, mga mananangan tayo.
Dahil pangako niya, nais mo bang pagpalain? If you abide in me, and my word shall abide in you, you shall ask what you will, and it shall be given unto you. Narinig natin ang mga buhay na patotoo. Mga minamahal, ibig sabihin, ang katapatan mo ay totoong pagpapala sa harapan ng ating dakilang Diyos. Nanananangan sa tapat na salita na ayon sa turo upang umaral ng magaling na aral at papaniwalain ang mga nagsisalangsang. Amen? Sa magitan ng ating patotoo, makukumbinsi yung mga umuusig, yung mga nagsisalangsang, malinaw na lang, no, dito ka na sa banal na gawain, umayaw ka pa. Mga minamahal ko, sayang ang paglilingkod. Mga minamahal ko, nakakatakot na bagay po kasi ang malaglag sa kamay ng Diyos na buhay. Ipanalangin natin yung mga nawawalay na ating mahal, mga minamahal na mga kapatid. Iilan lang naman po ito na sila'y makapanumbalik bago dumating ang ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Ito po upang umaral ng magaling na aral, upang papaniwalaan ng mga nagsisalangsang. Magaling po talaga ang aral dito. Ang demonyo susuko sa atin Ang maarmas hindi magtatagumpay. Yung mga lason, mga ahas, anumang ikasasama mo, mabiktima ka, pero in reality, ililigtas ka. Ibig sabihin, magiging buhay na patotoo. Mga minamahal, yan ay wala doon sa ating kinagis ng relihiyon. Pag may sakit, pumunta ka ron mismo sa ospital ng relihiyon. May bayad. Hindi nila maitiklara na ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus ay dakilang manggagamot, mga minamahal ko. Since the very beginning, ang bawat na-save dito, totoo po, na sa unang dalangin ng ating dearly beloved pastor, ang mga masasamang espiritu ay magsilayas. Cancer, leukemia, diabetes na sinabi ng mga doktor, ipa sa Diyos, gumagaling Bakit? Tunay kasi ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Tumpak ang aral po rito, mga minamahal ko. Wala nang pagtatalo. Tayo ay nasa buong katotohanan. Amen? Praise the Lord. Kaya sabi, holding fast the faithful word. Heaven and earth shall pass away, but the word of God shall never pass away. This Jesus is the same yesterday, today, and forever. Yung forever ang inaantay natin. We will be with the Lord. Sa kanyang pagbabalik, ang bawat isa sa atin sa buhay na walang hanggan, sa piling ng ating pinakamamahal ng Panginoong Yesus. Kaya ipag-pray po natin yung mga nawawala na sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kasama yan sa ipinagpe-pray, mga minamahal ko. Ang kailangan lang ang bawat isa sa atin upang pakinggan ang panalangin natin sa ating pinakamamahal na Panginoong Yesus. Kailangang mananangan ka sa tapat na salita ayon sa itinuro ng ating dearly beloved parents in the Lord. Kabalikat ang dearly beloved children, beloved family. At pag magawa po natin maging tapat ka sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, kung susunod ka sa kautusan ng ating dakilang Diyos, nasa sa iyo yun, mamili ka. Pero sigurado naman, kung masunurin ka, ang sabi, pagpapala ang darating sa iyo. Ngunit kung maging masuwayin ka, sayang ang paglilingkod. Sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, totoo po, merong sumpa. Kaya lang, hindi pa po huli ang lahat. Sa ating huling talata, Deuteronomy chapter 11, verse 27 and 28. In the book of Deuteronomy chapter 11, verse 27. A blessing
if you obey the commandments of the Lord your God, which I command you this day. Verse 28, and of course, if you will not obey the commandments of the Lord your God, but turn aside out of the way which I command you this day, to go after other gods which you have not known. Dito po sa Deuteronomio Kapitulo 11, versikulo 27 at 28. Ang pagpapala kung iyong didinggin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos na inuutos sa inyo sa araw na ito. At ang sumpa kung hindi nyo didinggin ang mga utos ng Panginoon yung Diyos, kundi kayo'y lilihis sa daan ng aking inuutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi ninyo nakakilala. Amen. Praise the Lord. Ang pagpapala, mga minamahal ko, bagamat sa panahon natin ngayon ay panahon na talaga ng kahirapan. Pero ang sabi ng ating pinakamamahal na Panginoon, sa kabila ng lahat na yan, merong pagpapala kung didinggin nyo ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos na aking inuutos sa inyo sa araw na ito. Kaya mga minamahal, doon pa lang sa mga patutuo, talagang matcha-challenge kailangan pa lang tapat ako sa aking Diyos. Ngunit, pinaintulot dahil sa kahinaan, nanlalamig hanggang tumalikod. Ano nangyari? Totoo po. Laking pagsisisi nung dumating ang mga matitinding pagsubok. Dahil sabi po ng banal na kasulatan, at ang sumpa kung hindi ninyo didinggin ang mga utos ng Panginoon ninyong Diyos, kundi kayo ay lilihis sa daan na aking inuutos sa inyo sa araw na ito upang sumunod sa ibang mga Diyos na hindi nyo nakakikilala. 100% nasa buong katotohanan tayo. Tunay na iglesia. Tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran. Ang ating dearly beloved parents in the Lord, we always remember and cherish sa kanilang blessed teachings. Ito mga minamahal ko, ito ang susundan natin. Nandyan ang beloved children na nangangalaga sa atin dito pa lang sa mundo. Ngunit ang sabi ng banal na kasulatan, mga minamahal, sa ating unang talata na nabasa, ito ang inaantay natin. Thy kingdom come. Actually, nung ipinanganak ang banal na iglesia, 51 years, magpi-52 years na. Dumating ang kaharian ng ating mahal na Panginoon. Nakita natin ang mga dakilang himala. Nagpapagaling siya, nagbabago ng buhay mula sa kahirapan. Inahon tayo ng ating mahal na Panginoon. Binago ang ating buhay. Yan ay kapangyarihan. Yan ay kaharian ng ating mahal na Panginoon. Wala ito sa iba eh. Ibig sabihin, wala sa kanila ang kaharian ng Diyos. Ang sabi po, thy will be done on earth as it is in heaven. Kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Amen? Praise the Lord. Kaya nga, nakita natin, mga minamahal ko, talagang maidideklara natin, lupa man din ay parang nasa langit na tayo. Mga minamahal, bakit? Mas makapangyarihan tayo kay Satanas eh. Hindi siya nagtatagumpay eh. Amen? Praise the Lord. Kaya pag dumating ang mga pagsubok, mga minamahal, manatili ka. Sumasayo ang kapangyarihan, sumasayo ang kaharian ng ating dakilang Diyos dahil tayo'y anak ng Diyos, tagapagmana ng buhay na wala hanggan. Salamat sa ating dakilang Diyos. Ngayong araw na ito, this is the third years, ikatlong taon ng aking beloved wife when she went home to our loving God. Could you imagine ang kapangyarihan ng Diyos for 28 years and 4 months? Binuhay siya ng ating mahal na Panginoon, colon cancer, ovarian cancer. Mga minamahal ko, mas matindi yung financial cancer namin. Pero we are steadfast serving the Lord. Totoo po, sa mamatay sa mabuhay, hanggang ngayon, naalala ko ang habilin ng aking beloved wife. Sweetheart,
panindigan mo ang tungkuling iniatang sa iyo ng Diyos. Dahil napakahalaga yung sa langit ang bawat isa sa atin. Mga minamahal ko, napakasarap na nangangaral ka na ibang tao pero pangaralan ka ng iyong beloved wife. Hindi ko sukat akalain, babawiin na ng buhay. Ngunit maraming salamat dahil alam natin na ang kaharian ng Diyos ay suma sa atin. Huwag maalis ang banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kaya mga minamahal, wala ka nang hakanapin pa. For 30 years, 31 years, I'm serving the Lord with my son, maging ang aking beloved ay 28 years and 4 months. Wala akong makita na pinabayaan kami ng ating mahal na Panginoon. I just want to declare, dumating ang kaharian ng langit. Ang kalooban niya kung papaanong sa langit, gayon din naman sa lupa. Hold on to His promise. Amen? Dumating man ang kamatayan, mga minamahal ko, huwag tayong matakot. Dumating ang pagkakataon, nagkaroon ako ng diabetes. 500 ang sukat ng diabetes ko. Nasa pulpit po ako noon. Malabo ang paningin ko. Mahal na Panginoon, pagalingin mo ako. At the right time, pinagaling ako ng ating mahal na Panginoon. Last 2 years ago, ako po ay nagkaroon ng prostate at mataas ang aking blood sugar. Talagang bumagsak po ako. Pero narito ako, nakatayo sa inyong harapan, na talagang hanggang ngayon, pinatatag ng pananampalataya. Amen? Praise the Lord. Tayo pong lahat ay umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, maidideklara natin, lupa man ay langit na rin. Amen. Habang inaanyayahan po natin ang mga bisita, ang mga baguhan, ating live webcast viewers, ibigay ko po ang buong pagkakataon sa ating beloved honored preacher, Louie Angeles, para po sa altar ko.